24. Patay ang isang binatilyo sa pamamaril ng isang pulis sa lungsod ng Makati. Si Chino Gaston, naka-alerto 24. Hustisyang sigaw ng mga kaanak ng 13 taong gulang na si Christian Serrano na nabaril umano ng isang PCP commander ng Makati Police nitong Lunes ng gabi. Kwento ng ina ni Christian na si Salvacion, nangangalakal ng bakal ang kanyang anak at ilang kasamahan sa abandonadong building na ito sa Camagong Corner, Bagtikan Street nang biglang umalingaw-ngaw ang 3 putok. Ayon sa mga saksi, nagmula raw ang putok sa 3 pulis na dumating sa lugar lula ng isang patrol car. Naisugod pa sa ospital ng Makati si Christian pero hindi na rin ito naisalba dahil sa isang tama ng bala sa kanyang likuran. Hihingi po ako sa ng katarungan sa anak ko. 13 years old din siya. Kinilala ng pamunuan ng Makati PNP ang pangunahing sospek sa pamamaril na si Chief Inspector Angelo Herminal, hepe ng Makati Police Community Precinct 5. Sinibak na ito sa pwesto at pinatatawag sa Makati PNP Headquarters kasama ang kanyang 2 kasamahang pulis. Ipinasusuko na rin ang kanilang service firearms para isailalim sa ballistic testing. Nang makausap daw sa telepono ng kanyang hepe, paliwanag daw ni Herminal na siya'y nag-warning shot sa mga nangangalakal sa mga oras na yon. Tinawagan ko yung isa, inamin naman na siya andun daw siya at inamin niya na nagkamali sila. Inintay ko na, sabi ko, mag-report sa akin, magpakita at mag-usap kami at dalhin nga yung mga baril na ginagamit kung ano nila at surrender dito for ballistic examination. Malaki raw ang pananagutan ni Herminal ayon kay Luares dahil maigpit ay pinagbabawal ng PNP operational procedures ang paggamit ng warning shot na itinuring na mapanganib at takaw aksidente. Nagiging dahilan ng mga hindi dapat mangyari na worst, may namamatay pa. Very unfortunate, bata pa yung nadisgrasya, nabik mo. Nanghihinayang ang pamilya Serrano sa sinapit ni Christian na nitong lang May 7 ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. Sa pasukan, second year high school na sana si Christian na nangangarap pa man din sanang maging isang pulis. Chino Gaston, naka-alerto, 24. Lalong pinakinang ng ilang Kapuso stars ang ginanap na Manila Fashion Week. Si Lovie Poe nang gulat sa kanyang very daring na suot sa pagrampa. Silipin yan sa chika ni Lars Santiago. Mahigit 100 modelo ang rumampa sa fashion show na puno ng glitter at glamour sa pagbubukas ng Manila Fashion Week 2011. Simula pa lang, pinalakpakan na ang mga modelo. Bilang ramp models ang hinangaan, bumida rin ang ilang artista, kabilang ang mga kapusong sina Carl Guevara, Steven Silva, Rocco Nacino, Chris Bernal at Sam Pinto. Rumampa rin sina Borgie Manoto, Georgina Wilson at ang miyembro ng Philippine Azkals na si Mark McMahon. Tilian naman ang sumalubong kay Dingdong Dantes na isa sa signature models ng iminumodelong clothing brand. Very hot din ang underwear portion. Ang nanggulat sa lahat, si Lovie Poe na sexy sa suot niyang 2-piece underwear. First time daw rumampa ni Lovie ng ganito ka-sexy. Nanginginig nga raw siya sa nerbiyos habang lumalakad. Gosh, kinabahan ako kasi hindi ko alam na mag-underwear lang ako. Tapos, yun, kain ako ng kain kanina, tapos pati kagabi. Ito na raw ang pinaka-sexing ginawa ni Lovie sa kanyang career. Nangangahulugan ba ito na mas sexing Lovie pa ang makikita sa susunod? So far, that's it. That's it muna. Yung nakita nyo kanina, yun lang muna. Yun na yung pinaka. Yun na yun. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Up next, Believers o ang fans ni Justin Bieber sobrang excited na sa concert ng teen pop Heartthrob sa pagbabalik yan ng Chika Minute. Vicky? Thank you, Pia. At ulat panahon naman po tayo, patuloy na kumikilos ang bagyong Bebeng palabas ng bansa. Huli po itong namataan sa layong 170 kilometro sa hilagang silangan ng Basco, Batanes. Nananatili ang lakas nito na 65 kilometro kada oras at bugso nga abot sa 80 kilometro kada oras. Gumagalaw ito patungong hilagang silangan sa bilis na 19 kilometro kada oras. Kung hindi magbabago ang bilis at direksyon nito, tuluyan na itong makakalabas ng bansa bukas ng gabi. Tanging sa Batanes na lang nakataas ang babala ng bagyo bilang isa.
At may binabantayan namang namumuong sama ng panahon ng Pag-asa. Pero ayon sa Pag-asa, nasa bahagi pa ito ng Guam at malayo pa raw para makaapekto sa bansa. Samantala, 15 ang kumpirmadong patay sa pananalasa ng bagyong Bebeng. 2 naman ang sugatan at 3 ang nawawala. Halos 118 milyong piso naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Sa Bikulan, palang po yan. Susunod, aktor na si Sid Lucero, inirereklamo ng pananakit. Fans ni Justin Bieber excited nang mapanood ang kanilang idolo ngayong gabing ito. Walang patid ang pagdaloy ng mga balita dito sa 24 oras.